Ito lang yung nursery namin ni Rafael dito. Kapag meron kaming nakita na area, oh, tanim tayo dito. Sige, ganun, oh. Turo mo lang. Ito, dito, magtatanim tayo ng ganun. So, marami kaming stock dito. Tignan natin. Asdum! Hello pa ba? Ba't mo pinakain sa akin? Wig ba to? Sabi na ako, wig di ito! And here is your chicken basil, rice, and egg. To give it a different texture. Oo nga. Totoo nga. Hello, I'm Richard Gomez and welcome to Goma at Home. Welcome to Goma Garden. So, in this part of our garden, you can see, these are all basil plants, no? Yan, talaga tinanim ni Rafael to. Galing sa seeds, tinanim niya. And then, kung makikita niyo itong mga basil, pag nakita niyo itong basil to, tataka, oh. Ang lalaki na, no? Ang tataba niya. Oh, taba, oh. It's because at least every other week, kailangan hina-harvest mo siya. Dapat wag mo siyang hayaan na mag-flower, no? Kasi pag mag-flower siya, mamamatay na siya eh. So ang daming use nito. Yung basil na to, you can use it for tea, you can use it for your sauces, gawa ka ng pesto pasta, no? Dami, yan, no? All of this. So ang gagawin ni Rafael ngayon, pwede mo itong i-harvest lahat siguro, no? And then yung mga kapitbahay natin dyan, bigyan mo, you know, kasi this one needs to be harvested all the time, no? Yun, kaya kumakapal siya na ganito, makapal to mo, very healthy, oh. Tapos nagsimula ng umulan, no? With natural rain, talaga ang ganda ng ang ganda ng tubo niya, oh. So healthy it is, oh. Pwede mong tea. Ang gawin natin with this today, tayo, no? Chicken basil. I-shred natin yan, no? I-shred natin yung chicken, tadtarin natin siya, lutuin natin siya with regular garlic, onions, tapos konting oyster sauce, tsaka ito. Tapos yun lang yun. Papatong mo lang sa rice, sakto na. Okay? So, kapatid ng konti dito. Nakuha pa tayo dito. So, dami. Ganda nitong tubong. Ganda na season na to. So, harvest mo na to lahat. Tapos lagyan sa supot. Yung mga pamilya natin dito, mga nagluluto, bagsakan mo na sila na Alam mo na. Gawin natin, bigyan mo sila na si Ma'am Ben na ganito. Paggagawa natin ng basil bread. Magbe-bake si Ma'am Ben. Ginagawa ni Ma'am Ben yung isang friend namin na dating cook sa barko. Magaling yung mga med food, Mediterranean, mga baklava, magaling yun. Yung bread, basil bread, parang pesto bread, galing. Perfect, sige. Harvest na ito. This is enough for me. Para sa sa chicken basil natin. Okay. Sa this part, ito naman mga langka to. Anong klaseng langka to? Ibiyak, sir. Ibiyak. Ganda. Yan. Langka na, ibiyak pa. Ha, ibiyak. Ini ito, mga to. Tawag dito? Dita. So these trees, mga dita, these are ornamental trees. No? Ganda to ilagay by the roadside or kung meron kang malaking property. It really grows tall. Siguro mga up to mga 30-40 feet ito pag full grown. So ito ilang buwan na to? Wala. Oh. So ready to for transplant. Established na yan. Tapos ito, kita ito, santol. Ay, sorry, banaba. Banaba pa na to. Oo. Ito talaga alaga ni pain to eh. Fig. Ang tawag ito? Pedalip. Ha? Pedalip. Oh, ito, dito. So ito, ornamental naman to. Talagang pinopagit ito ni Rafael. Pedal leaf. Sabi ni Rafael daw, sa Manila daw, these are so expensive, no? Mga ornamental trees na nilalagay sa loob ng bahay. Pero dito, talagang nagkalat lang to dito. Gawa lang ni Rafael yan. Itong buong wall na to, itong buong section na to. Ito mga
mga rice husks, so, rice hull. Dami pa dito. And on this side, mga tomatoes ni. So, palalaking pa natin ng konti yan. Siguro another 2 weeks. Pag lumaki na to, then we can start moving it sa soil na direction. Pahabayin na natin yung stalk na ganyan. Tapos ready to for transplanting. Ito maganda, mga ornamental to, mga fire tree. Yan. So, lahat. Iba-iba dito. Ito lang yung nursery namin ni Rafael dito. So, pag meron kaming nakita na area, tanim tayo dito. Sige, gano'n, turo mo lang. Ito, dito, magtatanim tayo ng gano'n. So, marami kaming stock dito. Tapos may palmeras pa. Ano to? Mulberry. Mulberry. Ito na pa yung mulberry natin. Ito na pala yung mulberry. Nagulat ako. Yun Sige. Nanay mulberry Yun may bunga na. Taka, yun mulberry. Yun Tikman natin. Okay ba to? Asdum! Ang asim ito tama mo. Hello pa ba? Ba't mo pinakain sa akin? Mahilig siya pag hinog siya. Ayan, mahinog siya. Ikaw Yun yung mahinog. Yun Yun, may isang hinog. Ito, mulberry. Tomato. Baka may makasim na naman ito. Ayos Marami ba ito? Ilan itong ganito natin? Pwede na ito. I-transplant mo na ito. Tama ito. Kasi umuulan na. So pwede na tayo mag-transplant. Tapos, ito, kasi ang mulberry, mabilis talaga siya magbunga. So what you do, you just collect it and then gawa tayo na, pag marami siya, at least ang ganyan, gawa tayo ng jam. Mulberry jam. Sarap yun sa tinapay with butter lang, Galing. Pero maasim yung una, Ano to? Fire tree? Ha? Yun. Sige, yan. So, dito pag nagpapating na kami ng mga seedlings namin, ito mga boys na, oy, smile, oy! Hey, pakita mo mga bagong tupi, Oy! Sana? Wig ba to? Sabi na ako, wig di ito! Sabi na ako, bagong tupi. So, dito nagpapating sa mga plastic na ito mga nagamit na to before, which is recycling yung mga bags namin. Ito mga yung acacia to. This acacia trees, pag lumaki to, in 10-15 years, malaki na full grown, it will bear so much flowers. The best ito para sa sa mga bubuyog, sa mga honeybee. So ito, pag na-establish na to, give it about 6 months, lalaki na 6 months yan. Tapos pag maganda na yung root system niya, itatanim natin. Yan. Dahil mairas kasi dito sa Ormoc na pwede mong taniman. So kami nila Rafael, together with his boys, yun lang. Basta pag may mga trees, pwedeng may mga buto, pinapaturok sa Bisaya, minsan pinapaputok namin yun, pinupunla yung mga seeds, tapos yun, ganito na lalabas yan, tulad to. Ito ang tag dito, ilang-ilang. Itong ilang-ilang, this is the official flower of the municipality of Cananga. Kalimutan ko lang yung scientific name niya, pero one of them it says Cananga. So ito yung official flower nila. Ito, fire tree ba to? O yellow, ito ano to? Acacia rin to, pero yung mababa acacia to. Ito rin to. Ang sasakit, ito mo, after namin ipotting, lalagay lang siya dito, pabayan siya lumaki. Yan So, pag dinig mo sa ilalim,
Ang dami nito, oh. So there are, ano, kuha kang isa pa eh. Yan, tingnan mo siya. Medyo malaki-laki na. Yan. Ganun siya. Tapos lalabas yung, kaya siya nabubuhay dito. Kasi lumalabas yung roots niya dun sa soil. Tapos tumutubo siya hanggang lumaki siya. In fact, yung iba nga dyan, no, malaki na. Kailangan na i-transplant. So, ganito lang yan. Iiwan mo lang dyan. Leave it there for a few months. Tapos lalaki na yan. Pag meron ka ng area, pwede mo na siyang tanim. Okay. Halika, luto tayo na, no? Chicken basil. Tapos habang si Paing naman mag-harvest ng basil. Si Paing, kita tayo mamaya. Alright. So, dala na natin yung mga basil natin. Daniel, pakigasa mo lang. Then we have our chicken. What we'll do with our chicken, nagpa-prepare na ako ng chicken thighs. No? So, na-debone na ito. What I'll do now, I'm going to cut it to small pieces. No? So, ito with a sharp cleaver. Putol natin yung chicken natin pag ganito. No? And then, once maputol mo siya into strips, go sideways. And then, pa-cubes natin ng mga liit. Yan, maliit na cubes lang. Ano? Pwede nga putol na. Pwede mo siya gano'n, or putulin mo siya gano'n. It's really up to you. But get a sharp knife. Yes. So, ganyan. Pwede na ito. So, lots of chicken here. Yan ang gagawin natin. Okay. Natin pahaba. Yan. Some people like this savory. Some like it spicy. So, some like it na medyo matamis. But, I'm not going to put sugar para hindi siya matamis. I like it savory. Sideways. Yes. Then after those, ilinisin ko tong board ko. Kasi nga, chicken to, raw chicken. I'm going to clean this really well. But of course, with agua oxigenada para mamatay yung germs tsaka virus niya. And I will prepare the vegetables, yung seasoning niya. And then para mo lang sinosote ito, pa-fry lang natin to sa olive oil. Yun na yun, gano'n na kadali. Yan, no? Diba? Mahirap bang gawin to? Dali lang, oh. Ano lang. Okay, ganda. Tapusin natin lahat para 2 piraso na lang ng chicken to. Gamitin natin lahat to. Huwag niyong tanggalin yung huwag niyong tanggalin yung balat. Kasi masarap yung balat ng chicken. It's oily. It has lots of flavor. So ito na. That's it. Put it here. And then linisin ko lang itong board. Okay. Put this on the side. Mas ko tayo ng hydrogen peroxide. Tama, oily. Yun lang. Soak nyo lang yan, I-soak nyo lang yung hydrogen peroxide dito sa board. Leave it for a while. Okay. 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 I'll do it one more time. Yan. Then we'll work on our spices. We'll do our onions. I'll just cut the edges, the ends, yung root system, tsaka yung sa ibabaw. Nice. It's sharp already, but I want it sharper. Alam niyo pag yung knife niyo, luluto kayo, tapos nagpuputol ka ng onions. Sometimes tataka, ganong luha ang mga tao, di ba? Umiiyak kayo habang nagpuputol kayo ng onions, simply because yung kitchen knife niyo hindi sharp, blunt siya. So what happens pag blunt, lumalabas yung juice, tumatalsik yung juice ng onions. So what you want to do is every time you chop onions, gusto mo talaga na dapat very sharp yung knife mo para yung mga juice niya hindi lalabas na ganun.
You just slice through the onions. Yan. Okay? So, ganyan lang. Hmm. Okay. If you want more, onions, it's really up to you. No? And then garlic. Okay. Turugin natin yung garlic na yan. Yun. Okay, nice. Ito, pagkatapos tayo mag-smash ng after you smash garlic, hugas ka ng kamay. Tagal mawala yung amoy ng Tagal mawala yung amoy ng garlic sa kamay. So what you do, when you wash your hands, use something with stainless steel. Like for example, itong kutsilyo, it's made of stainless steel. So when you wash your hands, of course, soap, and then may stainless steel. Yan. Pag ginano mo siya ng stainless steel, yung kamay mo, for some reason, siguro may alchemy yan, nawawala yung amoy ng garlic sa kamay. Rub mo lang, but be careful. Use the blunt edge of the knife pag ginaganyan mo siya para hindi ka na masugatan. No? Okay? Good. Tayo natin to. Nice. So, ang key lang dito is to just work on your ingredients first, no? Dapat nandiyan lahat ng ingredients mo sa harap. Ready na siyang lutuin para wala kayong nakakalimutan. Ganun lang. Rough chop ng garlic. Put it on the side. And then work on your next ingredients. Ito, may ibang sili. Oh. Pwede mo rin gamitin to yung ginagamit na sili sa yung pang sinigang. Pwede rin yan. So we'll use 3 kinds of chilies for this. You know. Ito hindi ito masyadong maanghang. Konting-konti lang. Heat index ito mababa lang. It's more of scent and taste. No? Yan. So you can put in a lot of this. Yan. Okay. And then we'll put in this kind of chili. No? Yun lang. Yun. And then, tapos pag lumabas na yung buto, hanggang doon lang. Yun. Yan. So this different chilies will give you different flavors, no? Magiging complex and very compound yung flavor ng chicken mo. Yan lang. Put them all in front. Ito na yung matindi. Ito yung medyo talaga manghang. So, with this amount of chicken, ganyan na lang. Hindi na natin siya puputulin. Bubuksan lang natin yan. I-heat natin yung skillet natin. Yan ay panghuhuli ko na lang yung ihuhuli ko na yung basil natin. So we'll just cook this first. We'll cook our chicken. Heat up our skillet. Yun. And then lagyan natin ng oil. Okay. Some oil. Yan. Siguro mga hindi masyadong marami. 5 tablespoons. Mainit na. Unahin natin itong onions natin. Itiman natin siya. Okay. So, natin yung onions natin. Nice. Pag naging translucent na yan, naging yung naghiwalay-hiwalay na yung onions, you can add your other ingredients already.
Mabilis lang kasi maluto yung onions eh. No? Tsaka masarap ito. Ito, nagbibigay na rin ng konting sweetness ito sa pagkain. Ayan. Good. Lagyan natin yung garlic natin. And, sama natin yung mga chili natin dito. Yun. Ayan, sama-sama lang siya na ganyan, no? Isang pamilya lang sila. Yan, no? Babagsak ko lang dito. No? Bagsak ko lang lahat. Good. Pati na rin to. Bagsak mo doon. Yan. And the chicken mamaya. Pagluto na to. Yan. Babagsak natin yung chicken. So yun, I'm going to clean my table now. I'll get ready with my basil. So, at this point, lalagyan natin chicken natin. Yun. Mix it well. And cook it well. Alam mo, masarap din to isa, no? Isa sa fried rice, tapos fried egg. Kuta ni fried egg natin. Okay? So next, gawin ko na yung basil natin. You can put in as much basil as you want. Wala namang limit yan. No? Masarap nga ito, maraming basil eh. Kasi dadala talaga ng masarap na flavor ng lasa tong basil. Yeah. At nasa likod natin yan, mga basil din to, ang lalaki oh. Dinala lang namin ka dun sa sa garden kanina, sa nursery. So para makita nyo kung gaano kaganda yung basil natin this season. Put in a lot of basil. May sabi mo kay sabi mo kay Ma'am Ben, gawa siya basil bread. Maghimo daw siya, basil bread. Sa papayat na to, basil pesto. Pero ang gamito ni mo, instead of pine nuts, subuin ako na pistachio. Lami kaya pag pistachio. Para na ako better. Nanay pistachio dire. Sa petcetera, tapad sa petcetera, big cetera. Na sila. So pag malapit na tumaluto, ilalagay yung oyster sauce, yung soy sauce natin, salt and pepper. No? I'm not going to put it now. I'll wait for this na mas maluto pa siya. And then, a few minutes after that, ilalagay ko na itong basil natin. Just rough chop your basil. Ano? Yan yung basil na gumit ng dami nito. Pero kung gusto mong dagdagan pa, pwede pa rin. Dagdagan na natin. Nandito na rin lang tayo. Pag naluto naman to, kukunti yan eh. Liliit yan. Sayang, dami natin basil eh. Tapos pag pwede ito, pag pang-relax mo, basil tea. Lami. It's soothing, it's relaxing. So as I was explaining kanina, sa garden namin, now na ganito na siya. Pag nag-harvest tayo ng basil, and the best is, I'll take out the leaves para mas makita nyo. Pag pinutol mo siya dito, dyan sa ibabaw, mangyayari yan, tutubo talaga yung bagong branches na dito with new leaves. Tapos dito rin, ganyan, pag pinutol mo siya dito, tutubo rin dito. Kakapal siya ng kakapal. So every week, pag maganda yung tubo, makikita mo naman, pag maganda yung tubo, every week, i-harvest nyo lang siya. Or every 2 weeks. In our case, siguro mga less than 2 weeks yun, yung harvest namin this time. Kapal ng basil, nakita nyo? Ganda. Okay. Just like that. Ganda ng color niya, See all the juices of the chicken. Oil tsaka yung juice niya. Yun. Hindi pa siya masyadong luto. Tagal talaga. When you cook chicken, you really have to cook it well. Huwag nyo mamadaliin yung luto ng chicken.
whether it's boiled chicken, tinola, fried chicken, lalo yung fried chicken, huwag nyo iluluto sa high heat kasi naluluto lang yung ibabaw, nagiging golden brown siya. But when you bite into it, bakit may dugo din sa bandang buto sa may bukog, no? Na dugo. That means hindi pumasok masyado yung heat. So try to cook your chicken in medium heat. Okay, so ito, simulan natin lagyan ng seasoning natin. We'll put in some soy sauce. We'll put in some oyster sauce. Sarap pag may oyster sauce, ha? Chicken na to. Ayan, ha? Huwag masyado kasi baka masyadong umalat. And then, we'll put in pepper. So, malapit na matapos yung chicken natin. Wow. Nice. Put in pepper. Good. Then mix. Ito, pwede natin tikman to. Ito na yung chicken natin. I'll just cook it thoroughly lang. I'll cook it more pa. At pwede mo nang tikman to. Kung meron mang natitirang bacteria, wala na to. At this point, wala na. Really. Nice, huh? Ooh. So, I'll check the taste. So, tama na yung balance. Sila ba yung heat niya at yung saltiness niya. Tama lang yung hanghang. Sakto. May bite, oh. Magano, no? May sangit dire, oh. Sarap. Okay. 1 more minute. Nice. So, habang tinatapos natin lutuin ito, kukuha ko ng frying pan para sa itlog natin. Fry some eggs para sa bowl natin and rice. Nice. Beautiful. Perfect. And then we'll fry some eggs. Okay. At this point, pwede ko na ilagay yung basil. Wow, look at this. Just drop in the basil. That's it. Yan ang talagang chicken basil. Oh, talagang pinuno mo ng basil. The chicken will be happy to join the basil. Yan. I'll lower the heat. Oh. Nice. Yan. And then, just wait for this to finish cooking. Lutuin ko lang yung eggs natin. Okay. Let's fry some eggs. Nice. Natin yung fire. Eggs, pwede lagyan ng konting salt. Pwede mo siyang lagyan ng konting pepper kung type nyo. Iba nilalagyan pa nga ng konting spices like chili. Good. Yun, ganun lang. This is how I want my egg or my eggs. Ako medyo runny yung ano niya, yung yolk niya. Sakto lang, oh. Nice. Ooh, okay. Bawa tayo isa. Ready ko lang yung rice natin. These are rice. Nice. Egg.
Goody. Salt and pepper. Yan. Okay. And let it cook. Gusto ko maluto talaga yung white, yung albumin. But I'm trying to leave the red, yung yolk niya na medyo soft. Para gusto ko runny sa rice. Sarap kaya niya na runny yung yolk sa rice. Good. Tinatanggal ko lang sa gitna kasi yung gitna andun yung unang niluto natin na egg eh. So meron mga naiwan ng mga andun. Naiwan ng mga bits and pieces of yung egg ito. Chicken's done. I'll turn it off. And then after this, we are ready to serve. Tutusayin ko lang ng konti yung edges ng egg. Pag natusta na siya, okay na siya. Okay. Hanguin natin yung egg. Ganda. Okay, good. Serve natin to. Okay, we'll serve. Bowl of rice. Ito natin yung chicken natin. Of course, with the sauce. Yun. Ito natin yung egg. Okay. And here is your chicken basil, rice, and egg. Let's try this. Na. Sarap to. So yung egg yolks natin, gusto ko ganyan. Yan, kung sabi ko, that's the one. Yan, running, then try mo siya dun sa with the rice, and the egg, and the chicken. Init. Lagi ako nahuhuli sa init Lagi ako nahuhuli sa init. I will forget. Pero lami. Sarap. Alam nyo, if kunyari meron kayong nuts sa bahay na, say cashew nuts or walnuts, maganda yun habang luto ilagay nyo doon. But, siya. Crushed peanuts man to. Ito may walnuts dito. But let's try it with that. Para may para may added texture. No? So kung meron kayong say walnuts, to give it a different texture. Let's try it. Oo nga. Totoo nga. Sarap. Good. Kung may nuts pa doon, ilagay nyo naman. Habol nyo. Sarap to. Dami pa dito. Ihabol nyo lang dito sa food. You don't even have to really cook it. Yung retaining heat lang niya. Residual heat should be enough. Just put it there. Sarap. May ibang layer ng texture ng ng walnut. Really good. Nice. Hold mo lang ulit.
Sarap na may walnut. Sarap. Chicken walnut. Tapos may ganito. Eggs. Pwede na ako magbakasyon. Ito na ako Cebu. Sarap. Okay. Thank you for sharing your time with me right here in Goma at Home. Please like, share, subscribe, and press the notification bell. So I'll see you again next time right here in Goma at Home, okay? Do this in your own kitchen, enjoy it with your friends, and share it with your family. Bye.